nagkasagutan kahapon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations na Budget Secretary Butch Abad at ACT Party List Representative Antonio Tino. Kaugnay nito ng inihayag na Salary Standardization Bill of 2015. Para pag-usapan, Lord, ang issue, makakasama natin ngayong umaga si ACT or ACT Party List Representative Antonio Tino. Good morning, sir. Welcome back. Hi, good morning, Martin. Good morning, Lord. At bakit niyo po isinulong yung increase sa basic pay? Actually, si Congressman Tino lang yung nag-iisang tumutol kahapon no, sa pagboto. No? Talagang, So, Adman out. yung nangyari kahapon, Congressman Tino, sinabi ninyo na parang yung press release ng gobyerno na ganito kalaki ang kikitain o madadagdag sa basic salary ng mga empleyado, malaking kalokohan. Well, tama yun, no? Bumoto tayo ng no, hindi dahil sa tutol tayo sa salary increase. Kailangan na yan dahil for the past 3 years, walang salary increase ang government employees. Tumutol tayo dahil tagibang, ibig sabihin, napakataas nung increase para dun sa mga pinakamataas na opisyal. Gaya ng Pangulo at Vice Presidente. Pangulo, Vice Presidente. Samantalang napakaliit naman ng increase na ibibigay para dun sa pinakamababa, no? Yung lower hanggang panggitna ng mga government employees. Salary grades 1 to 11. Sa mga teacher. No? Kasama ang mga teacher, nurse ng gobyerno, pulis, sundalo, bumbero, yung mga uniformed personnel na mga ito ang bumubuo sa pinakabulto ng ating government employees. Teacher, 11.98% ang kanilang magiging increase. Installment pa yan over 4 years. Presidente, 233% ang magiging increase ng sweldo ng presidente from 120,000 to 388,000. Ang paliwanag naman ng Budget Secretary, sinusubok lang natin na ipantay sa pribadong sektor ang sweldo na to, mga to. At hindi lang yon. Ang sinasabi nila, kaya daw mas maliit na lang yung salary increase ng mga mas mababa daw. Kasi sabi nila, kapantay na raw o mas mahigit pa yung sweldo ng halimbawa public school teacher kumpara sa private school teacher. In other words, ang sinasabi ng DBM at Malacanang, sobra na nga ang binabayan ng gobyerno sa public school teacher. Ngayon, tanungin natin, yung mga public school teacher, mga nurse, police, sundalo at iba pa, sobra na ba ang binabayad sa inyo ng gobyerno? Malinaw na hindi pa rin. Ano? Magkano ba dapat, Congressman? Ano ba yung ideal na sweldo ng bawat public school matagal teacher? lang ang proposal natin, no? Kasi kasalukuyan, 18,500. Teacher 1 to. Teacher 1 ito. Sa proposal ng gobyerno, dadagdagan ng mahigit-kumulang 2,000 yan. Okay. Pero over 4 years pa yan. Hanggang 2019 pa matatanggap yung buong 2,000 na yun. Ang proposal natin na gawin naman 25,000 a month. Tapos, sa pagdagdag ng basic salary, no, sinasabi niyo, Congressman Tino, compute ninyo, lumalabas parang halos 24 pesos a day lang ang dinagdag. Sa 2016, yung first year of implementation, gano'n ang lalabas. No? Kasi nasa mga 551 pesos a month ang magiging increase. Divide mo yan by the number of working days. Yung increase, papatak sa more or less 24 pesos. Pero may pakaswelo naman yung budget secretary. Sabi, ano lang yan? Basic salary lang yan. Hindi pa sinasama dyan yung bonus at hindi pa dyan sinasama yung performance-based na pag-angat, pagdagdag. Totoo yun at hindi natin dinideny. Ganun ang pagkakadesenyo nila. In fact, malaking bahagi ng increase ay nasa forma ng mga bonus. No? Ngayon, bakit tayo nagdidiin sa basic salary? Kasi ang pinaglalaban sa salary, yung sweldo at tutugon, hindi lamang sa pangangailangan ngayon ng empleyado, kundi pati sa retirement. Kasi yung retirement, yung pension, benefits, nakabata yan sa basic pay. Hindi tinitignan dyan kahit gaano kalaki pa ang bonus mo. Pero kung yung sweldo ba ng mga teacher, teacher 1, across the board ito, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan ka nakatira, kung 18,000 ang sweldo mo. Tama yan, kasi salary standardization. So talagang iisa ang Therefore, kung ikaw ay nagtuturo sa Metro Manila,
talagang talon-talo ka kasi yung standard of living naman mas mataas dito. Totoo yun. No? May mga pagkakaiba sa cost of living. Oho. Kaya may mga iba mas nakikinabang dyan. No? Halimbawa sa mga probinsya, halimbawa na mas mababa ang cost of living, mas may bentahe sila. Sabi mo nga, sa NCR, mas mataas ang cost of living. Kaya ang nangyayari naman, may mga local allowances yung na binibigay yung mga local government, mga usually 2,000 a month na additional. Yun yung nakakapag-compensate doon kahit papaano. Pero otherwise, Congressman Tino, kung tutol kayo dito sa sinulong na hapon, na pagboto yung bill, ano bang alternative po natin? Well, actually, may concrete proposal tayo kahapon. No? Sabi natin, medyo bawasan natin yung pondo, yung bahagi ng budget na nakalaan para sa mga bonuses at ilipat natin sa basic salary. No? Para kahit papano ay madagdagan yung increase sa salary, hindi lamang lalabas na more or less 2,000 a month. Magiging increase para sa mga ordinaryong empleyado. No? Unfortunately, mukhang malinaw ang marching orders ng Malacanang. Gusto nilang mapasa yung version na yon na halos wala ng pagbabago. At isa nga lang tayong dissenting vote. Dissenting Tutol vote. latinig So, kahapon. napasa. And in fact, kahapon, mabilisan ito. In-approve sa committee nung umaga, tapos nung Bilis, hapon hanggang gabi, approved on second reading. Kung umabot yung certification as urgent ng Presidente, third reading nga ang plano approved na on third reading. So talagang, imagine, in one day, napakahalagang panukala ito. Ngunit ganun lang kaliit ang panahon na binibigay para sa diskusyon. Ito kung maibalan tayo, no? Kasi alam natin na yung ACT pinaglalaban yung mga karapatan ng mga public school teacher. Ngayon, ako'y naniniwala na dapat dalawa kayo dyan sa Kongreso Dalawang Salamat, ACT congressman. Pero ang tanong ko ngayon, para madagdagan yan, kailangan mo ng mas maraming boto. Ano ba ang naisulong nyo na bill para naman dun sa mga private teachers? Well, ang isang mahalaga, ako po yung principal author sa House nung tax exemption sa 13th month pay and other bonuses. Yung Republic Act 10653, naging batas ito nung Enero. No, ito, ang nakinabang ang lahat ng mga empleyado rito, hindi lang teacher. Mga empleyado, lalo na yung lower and middle income earners, no? Including public school teachers as well as private school teachers. So napakahalaga nun kasi yung mga bonus hindi na subject to tax. No, pero of course, kapos yan dahil ang demand talaga ngayon, yung income tax mismo. Kawing-kawing itong mga usapin na Ganda yan, Congressman Tino, tama yan. Kasi kahit gaano taas, kahit ilang idagdag mo sa basic salary mo, kung mataas din ang buwis, at ako ganun din yung usapin ng sa SSS din, no, na pinaglalaban nyo rin na taasan din kahit paano yung yung pag-collect, yung Bigay ng bigay, contribution. Kawing-kawing itong mga disyong to, no? Tama yan. No? So, basta magpasa ng salary increase bill, habang hindi binabago yung income tax system natin, ay mas madadagdagan ang buwis, lalo na nung mga mas mababa ang kita. So kung magkano yung nabawas sa tax doon sa mga 13th month pay? I'm just curious. No? Ilang percent? Ang nangyari dyan, tinaas yung ceiling. Ang sistema ngayon, dati, ang ceiling 30,000. Kapag ka lumagpas sa 30,000 ang bonus mo sa isang taon, yung excess, buwisan na yun. No? So, ang nangyari sa napasang batas, ginawang 82,000 yung ceiling. So, mas marami ngayong mga lower and middle income earners ang tax exempt ang kanilang Hindi, kailangan pala natin libre ng kape si Congressman. Meron na. Kailangan nakatipid tayo, ikaw Lord, laki-laki ng bonus mo. Easy! Parang lang tayo, contractual lang tayo dito, 3 months. Maraming salamat, wala na po tayo oras. Congressman Tino, ano yung pwede nilang puntahan ng mga website o kung gusto nilang impormasyon para siguro mas ma-educate pa nila sarili na tungkol sa mga usapin na ito? Well, yung Facebook, meron tayong Facebook page, no? ACT Teachers Party List Facebook page.
website, www.actteachers.com. Yan. Ayos. Maraming salamat po sa oras nyo. Mabuhay po kayo. Thank Maraming you. salamat. ACT Party List Representative Antonio Tinio. Pero gusto ko pa rin yung tandem na si Congressman T. Easy, okay. President and Vice President, maganda pa rin yun. Never gets old.